everyone! Welcome back to Inside Out with I, where we talk about Christian faith, self-development, and encouragement. My name is Aya Atienza. So bagong taon, sa video na to pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat baguhin matapos nating tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Since New Year ngayon, syempre, itatakil natin ano-ano ba yung mga bagay na yun at bakit. With supporting a Bible verse, alamin natin ang mga pagbabago sa lahat ng aspeto bilang isang Kristiyano. If you guys are ready, press on! Whether ikaw ay isang baguhan o matagal ng Kristiyano, naway makatulong sa iyo yung video na to kasi isa siyang refreshment din sa mga medyo matagal ng Kristiyano. So marahil ready ka na magbagong buhay. And of course, gusto ng Panginoon na mabago din yung ating perspective. At sa tulong ng Biblia, sama-sama tayong magbabago, unti-unti, process na pataas, padagdag ng padagdag, at hindi lang tayo stagnant. Ang unang bagay kung saan dapat tayong magbago, una ay yung ating pagbabasa at pananalangin sa lifestyle. Kasi noon, iba yung paraan ng pananalangin natin. Iba rin yung pagbabasa ng Biblia. Hindi natin naiintindihan, kaya medyo tinatamad tayo ng konti. Tutulungan tayo ng banal na espiritu, paano manalangin, at para maunawaan yung binabasa natin sa Biblia. Hindi yun simple. Hindi yun madali. Kasi lahat kailangan ng focus, ng consistency. Pero ilalagay natin siya sa ating prioridad or like a lifestyle. Lagi natin siyang ginagawa, na-enjoy natin siya. At mas napapractice natin yung holiness kapag ginagawa natin ang pagbabasa at pananalangin. Ang sabi nga dito sa Salmo chapter 119 to Verse 105, ang salita nyo ay katulad ng isang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Sabi naman dito sa Romans chapter 12, verse 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. And encouragement din ng Panginoon, ng Ama, sa Joshua 1:8, di ba? Huwag mong kalimutang basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. It's another key and encouragement. Ginawa yung Bible journaling para makapag-focus ako at maging consistent sa ginagawa ko para sa Panginoon. Pangalawa, idadagdag natin sa transformation bilang isang Kristiyano ay yung pagkaalam. So, napakaganda ng salita ng Panginoon na lagi natin binabasa, ilalagay natin sa ating lifestyle. Ito yung nagbibigay sa atin ng guide, nagbibigay sa atin ng tanglaw, ilaw. And relating sa mga nararanasan natin ngayon, kailangan natin na sikapin pa rin na manalangin. Sa pangalawa, kailangan natin ng transformation is yung pagkaunawa natin sa mga doktrinang naririnig natin. And it's because nagbabasa na tayo ng Biblia, nagkakaroon na tayo ng kaliwanagan, ng ilaw sa lahat ng naririnig natin. And that's why parang i-apply nga natin dito yung ignorance of the law, excuse no. Kaya importante yung pagbabasa. At doon natin malalaman kung ano ba talaga ang mga biblical doctrine para hindi malaso ng ating isipan o hindi tayo maligaw ng mga bagay na naririnig lang natin pero hindi natin nalalaman kung totoo ba or hindi. Sabi naman dito sa unang Pedro chapter 3 verse 15 is alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asang ito. So kapag tinanong tayo ng mga halimbawa ng magulang natin or ng mga kakilala natin, bakit ka naging Kristiyano, bakit mo tinanggap si Jesucristo, alam natin kung ano yung isasagot natin. At yung pinanghahawakan nating pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, maging mag-ingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka
at ang mga nakikinig sa inyo. So, relating dun sa mga nag-share na ng Word of God, kailangan, just in case na nangungusap sa iyo ang Panginoon na magturo ng Word of God, then, kailangan nating mag-ingat. Importante ito kung gagamitin tayo ng Panginoon na naintindihan natin kung ano ba yung pinapagawa talaga ng Panginoon from the Scripture. That's how important the biblical doctrine is. Alamin natin yung mga bawal, yung mga pwede, yung mga nakakalugod, nakakapag-please sa Panginoon. So, sa Romans 12, kung babasahin niyo ng tuloy-tuloy, makakatulong yun sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Pangatlong bagay na kailangan nating isamang baguhin after natin tanggapin ng Panginoon ay mula sa Romans 12:2. Sabi dito, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Tungkol dito sa bagay na to is yung ating lifestyle. Ang ating, kung paano yung prinsipyo natin noon, yung mga ginagawa natin noon, naaayon sa Biblia. Napaka-importanteng mabago nito. Sabi din dito sa 1 Corinto chapter 6 verse 19, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung gayon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong mga katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Sabi naman dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, dahil dito pinaalalahanan kita na lalo kang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. I'm talking about the lifestyle and self-development. Siyempre, pagbabago dun sa part na yon. Sa buhay natin, may mga bagay tayong kailangang bitawan. Dahil nga tinanggap na natin ang Panginoon, related mula ulo hanggang paa. Kung noon, medyo mahihiyain tayo, wala tayong lakas ng loob. Ngayon, tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo. Meron na tayong kakaibang confidence na wala sa mundo. Na nandun pa rin yung humility natin, yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pero, ina-accept natin yung power, yung love, at yung self-discipline. Napaka-importante nito. In all circumstances ng buhay, kailangan hindi mawala yung power na binigay sa atin ng Diyos, yung pag-ibig at ang self-control. So, yung pagdisiplina sa ating sarili. Pagdating naman sa ating lifestyle sa pangangatawan, yung pagmamanage ng ating diet, exercise, na inaalagaan natin yung ating katawan dahil ito'y templo ng banal na espiritu na kung saan ay sinasanctify tayo para mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga pangalan ng channel ko is Inside Out dahil naniniwala tayo na yung pananampalataya na meron tayo must be related, nakikita sa labas. Kung ano yung nasa loob, yun yung lumalabas. And that's how self-development comes. Pang-apat na bagay na kailangan natin mag-transform o magpabago is ang ating social life o yung pakikipagkapwa-tao. Ang sabi dito sa Tito chapter 2 verse 7, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos-puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin. Nakakatuwa lang isipin na lahat tayo ay chosen and we are called to something. Meron tayong iba't ibang talento. And this verse relating to those people na tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Liwanag ng sinabi dito kung paano maging mabuting halimbawa, maging tapat, taos-puso ang ating pagtuturo, tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito.
Isa pa dito sa Tito chapter 3 verse 1, paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasa, sumusunod sa mga may kapangyarihan, kinakailangan lagi silang handa sa paggawa ng mabuting bagay. So, good works. Practicing good works in social. At bilang isang Kristiyano, ini-encourage tayo dito na patuloy na magpasako sa may kapangyarihan. Pagsunod sa batas. Sa Tito chapter 3 verse 8, ang mga aral na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay nito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay mabuti at pakinabang sa lahat. Ano ba yung mga mabubuting gawa na tinutukoy ng Panginoon na i-apply natin once na tinanggap na natin siya? Magiging aware tayo. Hindi pa kasi nag-i-end yung Efeso 2:8, yung hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya. But may kadugsong pa yon in a way na kailangan natin magkaroon din ng mabuting gawa. Hindi nga yun yung kiniklaim natin na makakapagligtas sa atin, pero kasi yung mabuting gawa, yun yung result na tayo nagpapabago sa Panginoon. So we have to be very, very clear and aware dun sa difference ng dalawang bagay. Punta na tayo sa panglima, which is yung pinaka-importante. Transformation, kung paano natin kakilala ang Panginoon. Kilala natin siya one side, yes, He is loving God, He is merciful, pero napakaganda na isama natin sa ating pagbabagong buhay ang patuloy na hanapin ng Panginoon. Kilalanin siya ng lubusan, all side, not only one side of His character, pero lahat alam mo kung sino, ano siya. What are the things that God can do for you? Sino ba yung sinasambad ko? Sino ba yung mga tanong sa sarili natin na, ano ba yung mga bagay na kaya niyang gawin? Sabi dito sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Ayaw pala niya ng no faith. At dahil sa sino man lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nang bibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So, kailangan hanapin natin ang Panginoon. Patuloy nating alamin yung mga plano niya sa buhay natin. Sabi din dito sa unang Kronika, chapter 22, verse 19, kaya ngayon, italaga ninyo ang inyong sarili sa Panginoon na inyong Diyos ng buong puso't kaluluwa. Ito nung panahon na magtatayo sila ng templo. Relating dun sa topic natin, seeking God is talaga natin yung puso't kaluluwa natin sa paghahanap sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. I'm not saying that yes, it is a little bit out of context, pero I just want to highlight na yung pagtatalaga ng ating sarili, ng ating puso at kaluluwa sa Diyos dahil tinanggap natin siya bilang isang ating Panginoon. At yun yung 5 bagay. Naway napagpala kayo sa video na ito. Maraming salamat sa iyong oras at kung na-enjoy mo, please huwag mo naman kalimutan na i-share, i-like ang video na to. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating Kristiyano na nais ding lumago sa kanilang buhay Kristiyano. Maraming salamat and God bless everyone. See you on my next video. Bye-bye!